Unang buwan pa lang ng 2026, abay sunod-sunod yung sunog sa Puerto Princesa. Nung Martes, diyan po sa Barangay Bagong Sikat. Kahapon, yung mismong palengke ho natin. Kaya katulad ng binabanggit ko ho, ay ba'y kawawa yung ating pong mga kababayan na nagtitinda ho sa palengke na kabalik-balik lang yung puhunan, pinangungutang lang doon sa 5-6, di ba? Saan sila kukuha ng pambayad nila ng lingguhan? Hindi lahat yung mga nagtitinda dyan may pera. Yung iba, ay nakadependa lang doon sa mga nagpa 5-6 na lingguhan yung bayad. Yung iba, arawan pa nga daw. Nako. Yun ho ang malungkot mga kapuso. Unang buwan pa lang ng 2026, kasunod-sunod na yung sunog sa ating pong lungsod. Ang hirap na nga ng buhay. Mayroon pang mga ganyang kalamidad. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming pong mga kasamahan sa News and Public Affairs na GMA Super Radio Palawan, sa ngalan din po ni Super Tulit Suiza sa bahaging teknikal at sa production side, kasama po natin si Super Wilmar Abrea pansamantala mga kapuso. Kasama po natin sa ating pong paglipad sa paghatid po ng ating pong mga balita. Prinsesa DYSP. Ito ang balita. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman, ang inyo pong makakasama sa paghatid ho ng ating pong mga balita. DYSP Super Radio Balita. Pinag-uusapan na ho sa iba't ibang panig ho ng ating pong mundo, partikular ho dyan sa bansang India. Yung pong patuloy hong pagkalat ng Nipah virus. Na dito naman ho sa Pilipinas, mga kaibigan, tiniyak na ng pamunuan o ng Department of Health ang kagawaran ng kalusugan ho sa ating pong bansa na handa ang Pilipinas sa sakit na Nipah virus. Dahil hindi na raw ho ito bago sa ating pong bansa, mga kapuso. Dahil mayroon na ho mga naitalang kaso ng naturang sakit o ng naturang virus, mga kapuso, noong 2014. Yan po sa Sultan Kudarat, kung saan naitala, mga kapuso, yung pong 17 kaso. Kaya huwag daw humabahala mga Pilipino. Dahil hindi na raw ito bago sa ating pong bansa. Kayang-kaya ng Pilipinas. Pero huwag pa rin ho tayong pakampante, di ba? Nung COVID-19 noon, sabi, kaya rin ng Pilipinas dahil huwag ding mabahala kasi mainit daw yung panahon. Sa Pilipinas, baka hindi raw kayanin ng virus at mamatay agad. Ano nangyari sa atin? Kaya kailangan ho mga kapuso, wag hong pakampante, lalo na ang ating pong mga health authority, ang ating pong Department of Health sa pagtutok sa virus na ito. Ayon ho kay DOH spokesperson Secretary Albert Domingo, una daw ho talagang naitala ho ito dito sa Pilipinas noong 2014. So wala naman daw hong naiulat na nagkaroon ng malala na sakit ng dahil ho
sa virus na ito. Paliwanag pa ng opisyal, kabilang sa sintomas ng pagkakaroon ho ng virus, yung pong pagkakaroon ho ng flu, pamamaga ng utak, at meningitis. Nako, matindi rin yun. At nakukuha ito mula sa pagkain ho ng karne ng kabayo. Wala naman kumakain ng karne ng kabayo dito. Sa Palawan at sa Puerto Princesa. At yung pakikipagsalamuha doon po sa mga individual na mayroon pong sakit o carrier na ho ng naturang virus. Pero patuloy hong isinasagawa ang monitoring ng Epidemiology Bureau ng ating pong gobyerno sa naturang virus at wala itong naitatalang kaso ng sakit sa Pilipinas mula noong 2014. Ayon naman ho sa ulat ng World Health Organization, ang Nipah virus ay isang zoonotic virus na maaaring makuha o mailipat sa pamagitan din po ng mga kontaminadong pagkain at mga individual na carrier ho ng naturang virus. At meron din hong report na galing din sa iba pang bat species na matatagpuan sa ating pong bansa. At risk din daw ho ito sa pagkakaroon ng naturang virus. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kaya dito ho sa Pilipinas, mga kapuso, abay marami na hong monitoring na ginagawa yung ating pong gobyerno, Department of Health. At sa Asia, alerto na yung pong mga paliparan, mahigpit yung pong health monitoring. Matapos daw po magkaroon ng outbreak na ng Nipah virus diyan po sa West Bengal. Nagtala daw kasi ng 5 health workers sa West Bengal na dinapuan ko ng virus noong nakaraang linggo, kung saan mga kapuso nasa kritikal na kalagayan ang mga ito. DYSB Super Radyo Superadyo Balita. Habang mayroong 110 katao naman ang kanilang mga nakasalamuha, nakasalukuyan hong naka-quarantine ngayon. Ang nasabing virus sa maaaring lumipat. Pwede rin daw lumipat sa mga alagang hayop patungo sa tao na mayroong mataas na death range mula 40% hanggang 75% kung saan wala pang gamot at bakuna para dito, mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kaya maging yung Thailand ay mahigpit na rin ho. Naghigpit na raw ho sila sa 3 malalaking paliparan nila at nagsasagawa ng screening lalo na sa mga galing ho sa bansang India. Maging sa Nepal ay naghihigpit sila, mga kapuso, sa mga dumarating sa Kathmandu Airport at ilang land border nila, mga kapuso, ng India. Dahil ho sa pamamayagpag ng naturang virus na ikinala-alarma na naman ng ating pong unang mundo dito po sa virus na ito. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Hindi kaya naalarma na yung ating pong mga kalapit bansa sa ASEAN dahil dito sa sakit na ito, mga kapuso. Samantala, mga kaibigan, punta na ho natin ang iba pa sa nakalinya na ho natin mga balita. DYSB Super Radyo Superadyo Balita. Ngayon pong araw ho ng Huwebes.
Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bilis ho ng araw, mantakin nyo. 29 na ho ngayon. Parang hinuhugot lang. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita na naging panayam ng Superradyo kay National Electrification Administrator Antonio Almeda, naniniwala siyang marami silang nagawang magandang bagay o bagay na dapat gawin upang maging aware ang Palawan Electric Cooperative at masasabi niya ito ay tungkol sa eleksyon dahil magandang nangyayari sa Paleco at wala munang mangyayaring eleksyon. Pero sa kabila nito, pagdating sa improvement ng operasyon, abay na sa Achievement AAA category, status ang Paleco. At ang nakakabahala lang, yung pong 75% lang ang may kuryente at 25% mga kapuso ang mga Palawenyo na wala pang kuryente. I believe we made aware of so many things of what is happening with Paleco. And gaya nga ng sinabi ko kahapon, nung tinanong ako about tinanong ako ng media about elections, ang sabi ko ay wala muna akong planong magpa-eleksyon because maganda ang nangyayari sa Paleco. But despite sa improvement of its operations and the achievement of a AAA category status in the NEA KPIs. Wow. Alam mo, ang isang nakakabagabag information that I get is, alam mo ba ang electrification rate ng Palawan is only at 75%? So meaning to say, 25% ng Palawenyos ay wala pa rin kuryente. Super sa balita. Super sa balita. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni NEA Administrator Antonio Almeda. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Boy, malaking porsyento pa, no ha? 25%. Bagay, ramdam talaga natin, dahil paglagpas lang nga natin ng Langogan, yung kasunod na barangay, nasakop po ng Rojas hanggang ngayon. Sila ho, ang gamit nilang mga ilawan, maliban dun sa mga solar panel na maliliit. Andun pa rin yung, yung kinki. Quad Max na sinasabi. Sana ho, yung barangay Tinitian, barangay Bulo, at ilang bahagi pa ng Nicanor Zabala, barangay San Miguel, ay magkakuryente na. Mismo na si NEDA Administrator Antonio Almeda ay nagsabi na dapat ay 100% dahil nasa 75% lang yung may kuryente. Isa sa mga dahilan kaya nagdesisyon siya na wala pang election sa Paleco dahil gusto niyang ipagpatuloy ang existence ng task force at naging madamdamin nga umano siya habang nagpapaliwanag dahil sa impormasyong natanggap niya na 75% lang ng mga Palawenyo ang may kuryente at isang taong pininding at hindi na implementa ang proyekto para magkakuryente ang lahat. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagdesisyon na wala munang pa-eleksyon as requested also by the Sangguniang Panlalawigan that I received a letter, a resolution from Sangguniang Panlalawigan urging NEA to continue first the existence of the task force.
Alam mo kahapon, Junfred, Opo. when I was discussing this matter to all of you yesterday, I was a bit driven by emotions because dun sa nalaman kong 75% ang baba, no? Ang baba niyan, and not to mention the fact that ang kwento ko nga, case in point, nagbigay kami ng 100 million plus na subsidy rito, isang taong hindi in-implement, pinending ng mga directors for some reasons na sila lang ang nakakaalam, no? Okay. And now that I am made aware that 75% of the Palaweños do not medyo alarming situation to. Alarming situation. Super sa balita! Super sa balita! Pininding kasi ng mga dating board of director ng Paleco, kaya yung pondo na mahigit 100 milyong piso para doon sa electrification program sa mga sityo ho natin. Kasi iba pang panig ho ng Palawan, hindi ho na isa katuparan. Dahil sa away-away ng ilang mga board of director, mga dating board of director ng Paleco. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Buti na lang nakapaglagay ng task force yung NEA, no ha? Gumanda, sabi ni NEA Administrator. Ang pamamalakad at pagtutok doon po sa mga problema na dapat hong mabigyan ho ng atensyon. Mga kapuso, muling sumainyo ang isa pong edisyon ng ating pong mga balita. Ito pa rin sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo pa tabayanan mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Ang tamang oras sa Pilipinas sa alas 5:32 na ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. DYSB Super Radio. Super Radio Balita. Balita. Para po sa lagay ho ng ating pong panahon, amihan pa rin ang nakaapekto sa ating pong bansa, lalo na sa Luzon at Visayas. Ang Southern Leyte at Eastern Samar ay makakaranas ng bagya, maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa localized thunderstorms. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagya, maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may ilang mahinang mga pag-ulan na dahil ho sa amihan. Ang buong Visayas, Palawan, kasama ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang sa hilaga na may katamtaman na alon ng karagatan. Bantay panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Meron pong malaking sunog na naganap sa ating pong lungsod kahapon. Sunog sumiklab sa pamilyang bayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Paso! Isang sunog ang sumiklab pasado alas 12 ng tanghali kahapon sa pamilyang bayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa mga saksi, nagsimula mo ng sunog sa bahagi ng dry goods section at mabilis na kumalat dahil pawang gawa sa light materials
ang mga itinitinda nito. Nahirapan naman ang bumbero sa pagresponde dahil sa tindi ng apoy, makapal na usok at sabayan pa ng malakas na ihip na hangin na nagpalala ng sitwasyon. Ilang mga sasakyan din tulad ng kotse, multicab at top-down ang nadamay sa sunog matapos hindi maialis bago tuloy ang lumaki ang apoy. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang pinagmulan ng sunog na tumupok sa mga tindahan at iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung ilang tindahan ang natupok sa naturang sunog. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:49 na ho ng umaga. Talagang malaking sunog ho, ano ho? Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:49 na ho ng umaga, mga kapuso. Radyo Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Napakalaking sunog ho, mga kapuso. Yung pong naganap, pihado, napakalaking halaga. Maging yung nagtitinda kasi doon ng alahas, apektado. Nasunog din, pati alahas kasama. So patuloy hong investigasyon, mga kapuso, ng ating pong tanggapan ng pamatay sunog at ganun din ng ating pong pamahalaang lungsod doon po sa mga apektado na posibleng umabot na raw ho ito sa mga nasa 100 o mas higit pa, no ha? Yung pong mga apektado ho, mga kapuso. Kaya tabayanan ho natin yung pong ginagawang investigasyon ng tanggapan ng pamatay sunog at ganun din yung pong ilalabas din pong report ng management ng ating pong Old Public Market. Doon po sa kanilang initial hong pagtaya kung ilan yung pong kabuuan talagang apektado sa ngayon. Ano ho? Samantala, Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Puerto Princesa nagpaliwanag sa issue ng kanilang hotline sa nangyaring sunog sa barangay Bagong Sikat. Super sa balita. Super sa balita. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calomres sa detalye ng balita. Paso! Nagpaliwanag ang Puerto Princesa City Fire Station kaugnay sa reklamong hindi umano makontak ang kanilang hotline nang sumiklab ang sunog sa Bonifacio Street, Barangay Bagong Sikat bandang alas 3 ng hapon nitong Martes. Ayon kay punong Barangay Alberto Alib at ilang residente, ilang beses umano nilang tinanggang tawagan ang emergency hotline ng City Fire Station ngunit walang sumasagot sa mga numero na kapaskil sa ilang lugar. Sa panig naman ng City Fire Station, ipinaliwanag ni FOT Raymond Horteliano, tagapagsalita ng istasyon, na ang mga numerong nakalagay sa emergency hotline ng lungsod ay mga dati pa nilang numero. Anya, napalitan na ang kanilang hotline subalit tumano ay hindi rin makontak noong insidente. Paliwanag niya, sabay-sabay umano ang pagpasok ng mga tawag ng mga oras ng sunog kaya't naging busy ang linya lalo't may kausap na silang nagbibigay ng mahahalagang impormasyon hinggil sa insidente. Samantala, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa sanhin ng sunog kung saan batay sa inisyal na ulat, 8 pamilya na binubuo na may kumulang ng 35 individual ang naapektuhan sa insidente. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga. Mga kaibigan, kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga, numero 2. Samantala, mga kaibigan, nasa linya ho natin ang si Engineer Irene Lagrada, ang management. Alamin ho natin mula sa management ng Old Public Market kung ilan na yung initials hong naging pinsala ho ng sunog na naganap sa ating pong palengke
dito po sa siyudad ng Puerto Princesa kahapon. Babatiin muna natin si Engineer Lagrada. Engineer Lagrada, ma'am, magandang umaga po. Hello. Hello, good morning po. Good morning po sa mga nakikinig. Oho, ma'am, pasensya na ho sa maagang disturbo po. Dahil sa hindi ho magandang nangyari kahapon sa ating pong Old Public Market. Sa management po ng palengke ng Old Public Market ho natin. Sa initial song report, ma'am, nasa ilan ho yung apektado ho ng sunog kahapon? So far po kagabi, alas 6:30 po ng hapon, assessment namin ay 95 stalls po ang totally damaged. 22 stalls ang partially damaged. At meron pong 4 na sasakyan na nadamay po na totally damaged din. So napakalaki pala. Diyan sa mga binabanggit niyo, ma'am, talagang posibleng milyon na ho yung ating pong pinsala kung sa sunog na yan, engineer. Opo, sa palagay ko po. Okay. Yung pong ano pong mga section ho, yung apektado, ma'am, doon sa binabanggit ho natin na naapektuhan? Sa pagkakaalala ko lang po, ay fruits and vegetables, handicrafts, rice section, grain section, yun po. At saka other sections po like dry section. Yung mga building ho Dry natin, goods. yung building ho natin, ma'am, nasa ilan ho yung porsyento na naapektuhan ho? Totally damaged po yung 3 buildings. Pero mga lumang buildings na po ito. Ito yung mga unang buildings. So itong 3 building ho na ito talagang totally damaged. Opo. So malamang na i-recommenda na ho ng building officials ho natin na talagang tanggalin na lang ito, ma'am. Ganon? Hindi na mapakinabangan. Ay, sa palagay ko po talagang hindi na talaga mapakinabang. Sa sobrang init po na nasabit siya sa sobrang init na apoy, maaring talaga po yung mga poste niya or mga naiwan pa po na debris doon. Yung binabanggit niyo po, mayroon pong isang tindahan ng alahas. Yun ba'y nadamay din, ma'am? Doon po sa area na yon? Sa ngayon po, hindi ko pa po masabi kung ano po yung mga ibang tindahan. Kagaya po na sinasabi niyo na alahas. So, po kasi our initial assessment, handicrafts, yun kagaya po ng sinabi ko kanina. Yun pa lang po yung sasabi na damay sa sunog. So sa kabuuan, nasa ilan po ng mga vendors natin, ma'am, ang apektado? The same din po sa stalls. Per stall kasi ay isang vendor din po. So, 95 total damage, 32 na partially damage, at yung 4 po na sasakyan na sabi po nila ay pag-a-asking po ng mga. So, all in all po is 100, almost 100 plus po. 100 plus mga vendors ang apektado. 123 po to be exact po. Okay. May mga issue na ho lumalabas na mukhang sinadya daw yung sunog na yan sa ating pong palengke. Ano reaction ho ng pamunuan ho ng Old Public Market, ma'am? Kahapon po ay kausap ko po ang taga-BFC. Wala pong, sa tingin ko po ay hindi naman po siguro sinasadya. Ang kapabayaan ko yan isang vendor na hindi naman po siguro niya sinasadya na dahil sa nangyari yun ay susunod yung buong public market, yung halos 1/3 ng public market. Okay. Sa initial hong impormasyon, ma'am, na nakarating ho sa inyo, saan ho daw nag-umpisa? Yung pong kung saan po ang pinagmula ko ng apoy?
Nag-umpisa po ito dito sa handicraft na section. Bigla daw po talagang, bigla lang yung pagtiklab ng apoy na lahat ng fire extinguisher ay na-exhaust na po ng gamit at talagang sensitive. At dahil nga handicraft po, mga tuyo po, yung mga dry po ang product dito. Kaya mabilis po talaga ang pagkalat ng apoy at sa pa po doon ay siguro luma na po talaga din ang building. Okay. Mayroon na bang ginagawang hakbang ngayon? May inventaryo na bang ginagawa ang pamunuan o yung management ng Old Public Market? Ang particular ang ating pong city government para matulungan ho ito mga apektado ho ng sunog, engineer. Opo, kaya po nakapagbigay po kami sa inyo ng initial na report. Kahapon po ay nag-initial inventory po kami. Ngayong araw po, dahil na nag-brown, talagang totally wala pong ilaw kahapon, na-drain din po yung mga laptop namin. Hindi po namin yung mga pangalan o lesson po. But yung araw po, bigay na natin yung 123 na lesson yun, yung mga lessons na. Okay. Yung opisina ba ng palengke, hindi ho naapektuhan, ma'am? Awan ng Diyos po, nasa kabilang dulo po kami. Hindi po yung pinapanalangin natin po na talagang hanggang doon lang po sa building na yun ang apoy at huwag na pong kumalat. So, kay... po, 75% ng buong public market. Okay. Sige ma'am, maraming salamat po sa oras na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Mensahin nyo na lang doon po sa mga kababayan ko natin, mga vendor na naapektuhan nito pong sunog na ito na nangyari kahapon. Good morning po sila sa mga vendors. Nalutungkot po kami sa nangyari kahapon. Ang lahat po ay hindi ito kagustuhan. Hindi po talaga natin na sa initial po ay pinilit namin maisalba yung maliit pa sana sunog mo dahil ito ay nangyari sa kalagitnaan po ng araw, alas 12 po talaga tapat ng alas 12 at may hangin pa po tayo dahil sa talagang napakabilis po ng dagat ng apoy. Nalulungkot po kami sa nangyari, pinaparating po ating pamunuan, city government. Ang pakikiramay po sa inyo. At agad din pong nagpapunta ng mga kasama natin sa Social Development Office. Ngayon po ay dadating din ang mga taga-business licensing office. Tulong-tulong po yung ng city government sa pag-assess at kung ano po yung maibibigay ng gobyerno sa atin. Sige po. Maraming salamat po. Engineer, salamat po. Pasensya na sa maagang disturbo. Salamat po. Mga kaibigan, si Engineer Irene Lagrada ng management ng Old Public Market, mga kapuso. Saglit na ho mga kapuso, bibigyan na ho natin ang ilan sa ating pong mga paalala. Babalik pa rin po ang ating pong mga balita. Ang tamang oras sa Pilipinas, alas 6:02 na ako ng umaga. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. 10 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Samantala sa kaugnay naman sa nangyaring sunog sa Barangay Bagong Sikat, patuloy ang investigasyon na ginagawa ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog sa Barangay Bagong Sikat nitong nakalipas na araw ng Martes. Ayon kay Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, tagapagsalita ng City Fire, ang base sa investigasyon ay nasa 7 unit ang nasunog. Itong pamilyang apektado habang wala namang nasaktan at casualty sa nasabing sunog.
Opo, base po sa nakuha naming data, meron po tayong 3 unit ng merkantil na nasunog kahapon at 4 na unit ng residential structure po. Okay. So, bali 7 unit po lahat ang nasunog at may 7 pamilya din po na apektado. Oho. Wala naman pong nasaktan, walang casualty sa sunog kahapon, Sir Raymond. Opo, yes po sir, nagpapasalamat naman po at wala po tayong naging injuries or reported injuries or casualty kahapon at naging maayos naman po ang ating mga residente. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang news sponsorship na ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 6:12 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Sa kaugnay na balita, tukoy na rin naman nila kung saan nagsimula ang apoy at kung paano ito nagkaroon. Na kung saan dalawang impormasyon na ang nakuha nila. Una ay nag-spark mula sa kuryente patungo sa bahay at ang isa naman ay nakitang apoy mula sa kortina ng naturang bahay, mga kapuso. Yes po, no? So, based po doon sa information na nag-gather natin kahapon sa area, yung tinuturo po nila, yung structure po o yung structure po ni Madam Josephine Asiento, ang pinagmulan po ng apoy kahapon at kung bakit po siya doon nagsimula yung apoy is may dalawa po tayong information na tinitignan base po sa mga witnesses po natin. Ano-ano po yun, sir? So yung unang statement po ng witness po natin na nakausap kahapon is nakita niya po yung poste na nag-i-spark na nagbabagsak ng mga baga-baga papunta po doon sa bahay. At yung pangalawang statement po ng ating witness, so nakita niyang umuusok yung bahay, no, particular po malapit sa bintana, no, yung kortina, nakikita niyang may apoy na at may lumalabas ng usok sa bahay na pinagmulan. Ano yun? Sa So, kaya taas? po, Sa taas o sa baba? Parang up and down nito eh. Sir Raymond? sa baba po, sa baba. Sa baba. Okay. Opo. Ano po ba yung Yun po. Yung Yun po bahay, yung inipan. light materials lang din po, sir? Yes po, lahat po ng nadamay na sa sunog kahapon is made of light combustible material. Super sa balita. Super sa balita. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan, agatinig ni Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, yung pong tagapagsalita ng City Fire dito po sa Puerto Princesa. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala, kaugnay naman umano sa reklamo sa numero na hindi nila matawagan na magsimula ang sunog. Ang numero nila na luma na nakalagay sa emergency hotline ng lungsod na nakapaskil sa ilang lugar kung kaya't hindi ito makontak. Ang mga kanilang bagong numero ay hindi umano makontak dahil ng mga oras na yun tinatawagan ito ay meron silang kausap na concerned citizen na nagbigay ng impormasyon patungkol ho sa sunog. Okay po, no? So sa part po na yan, no? Actually po, naitawag po sa amin ng alas 3:43 ng hapon. Okay. Ng isang concerned citizen po natin. And sa information na nakuha po natin, base po sa mga unang caller na hindi nila matawagan po yung hotline number na nandun po nakapaskil sa barangay, yun po kasi is outdated, sir. Okay. Yung mga number po na yun. So yung tinatawagan nila ay yung luma, hindi na po yung aktibong number ng Bureau of Fire, Yes sir? po.
Yes Yung po, sir. nasa sticker? Opo, updated na po yun, sir. Kaya po nung November, nung May last year po, pagpalit po ng number po namin, is nag-update din po agad kami. Ano po yan, sir, is sanhi po yan ng multiple calls. Yung ganong sitwasyon po. Okay. Yung cellphone po kasi na ano po natin is nag-iisa lang. So, pag may on-call po siya, hindi na po talaga yan siya matawagan. Nagkasabay-sabay po, no? Pero maagad naman pong naitawag din agad sa amin at agad din naman po tayong nakapag-responde. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Outdated na pala yung numero na yun. Dapat sana, meron pong paabiso din. Yung tanggapan ng pamatay sunog dahil napaka-importante ho ng tanggapan ng pamatay sunog, Raymond. DYSB Super Radio Balita. Ano nangyari? Di ba? Nagkaroon ng kalituhan. Tinatawagan kayo. Yung numero na yun. Yung pala, outdated na. Hindi na gumagana. At nagkataon pa na mayroon kayong kausap din. Yung tawagan, yung bago yung numero. Samantala, nag-request na rin umano sila ng additional hotline numbers. Ngunit may proseso manong sinusunod. Kaya hindi basta-basta pwedeng gumamit ng ibang numero. Nagre-request din po kami talaga ng additional hotline numbers. Kaso nga lang kailangan po kasi ng registration ng ating mga hotline numbers. Hindi po kasi basta-basta na pwedeng bumili lang ng SIM tapos gamitin agad. Okay. So kailangan po natin i-register yan sa ating higher office at para po buong Pilipinas is ma-inform po yun po yung information or number po namin. Super sa balita. Super sa balita. Mga kaibigan, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa kaugnay na balita, patuloy naman ang paalala nila sa publiko tungkol sa pag-iingat sa sunog. Magsisimula na mismo sa ating mga bahay yung pag-iingat sa ating sarili, kaya't gamitin sa tama yung pong mga appliances at magkaroon ng preventive maintenance at huwag magsunog sa ating pong mga kapaligiran. Paalala din po sa ating mga kababayan, no, ang pag-iingat po sa sunog is nagsisimula po sa ating sarili at sa ating kabayan, no. So gumamit lang po ng mga appliances na natatama or hindi sobra-sobra, no? Ibig sabihin, gamitin po sa tama yung ating mga appliances at ating mga kagamitan. Magkaroon po ng preventive maintenance para po maiwasan yung malfunction or overheating sa ating mga appliances. And panatilihing malinis sa ating kapaligiran, huwag po gamitin yung apoy para panglinis ng ating kapaligiran o ating basura sa ating bahay. Okay. At kung hindi po talaga maiwasan yung sunog, maaari po kayong tumawag sa 0964-945-2971 para po sa agarang responde po natin or agarang response po natin sa ating kababayan. DYSP Super Radio Balita. Ang inyo pong napakinggan mga kaibigan ang tinig ni Fire Officer 3 Raymond Ortiliano, yung pong tagapagsalita ng City Fire sa Puerto Princesa. Super Radio Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ulitin pa kinyo pong mga orasan mga kaibigan ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 na ako ng umaga. Super sa balita. Super sa balita. Samantala sa naging panayam naman kay Punong Barangay Alberto Alib ng Barangay Bagong Sikat, nasa 8 pamilya umano ang naapektuhan ng sunog na binubuo ng nasa 35 individual na nasa kanilang cover gym, habang ang iba naman ay tumuloy sa kanilang mga kamag-anak, habang may natanggap na rin silang tulong mula sa iba't ibang individual, mga kapuso. Bali po sir, 8 pamilya po sir. Kumusta po sila ngayon? Itong 8 pamilya. Ilang individual po ito lahat-lahat, sir?
Nasa 30 plus, sir. Parang 35 o basta gano'n po, sir. Mahigit. Nandito po, sir, sa validation po namin dito nasa 35 family or sobra pa ata yung Okay. Kumusta po sila at nasaan ngayon na kumakanlong or sino pong nag-aasikaso, Kapitan, sir? Sir, nandito naman po sila, sir, sa namin ngayon, sa cover gym. Okay. Yung iba po, kagabi, umuwi ata, sir, sa mga kanilang may mga pamilya, nakikitulog. Tapos yung iba, sir, nandoon din sa, sa chapel ng kanilang religious. Nakakandong po sila. Pero, sir, sa ngayon, yung iba, sir, nandito naman sa, sa cover gym. Ito, pasalamat din tayo sa ating CSWD, sa City Government. Mabilis din po ang kanilang mga naging aksyon. May mga city councilor na rin po ang pumunta kapon, nagpaabot ng tulong. Si Councilor Jeremad, si Councilor Elgin Damasco. At mayroon din mga private sector na nagpahatid ng mga tulong. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala, ayon pa kay Punong Barangay Alib, hindi rin niya makontak ang numero ng City Fire nung magkaroon ng sunog sa kanyang barangay. Kaya humingi na lang siya ng tulong sa PNP na sila mismo ay hindi rin matawagan ang Bureau of Fire. Dahilan para magalit yung pong kanyang mga kabarangay kung bakit may hotline pero hindi naman humakontak. Sir, ayun na nga, sir, sa yung number na sinatawagan namin, sir, sa Bureau of Fire, hindi po namin, sir, makontak. Kaya humingi na nga rin kami ng tulong sa PNP station dito sa may Mendoza na para makatulong makontak. Sinagot lang ang aking sekretary na sabi, hindi rin daw nila makontak. Kaya po, sir, yung medyo nagagalit yung aking mga nasasakupan na nasa area na bakit yung naglalagay sila ng mga hotline na hindi rin makontak. Pati ako, sir, mismo, tumawag din sa hotline. Mayroon din akong hotline number na nilalagay ko rin dito sa cellphone ko. Hindi ko rin, sir, makontak. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Nako, malaking problema yan, City Fire. At PNP tumatawag ho sa inyo, hindi rin pala kayo makontak. Punong barangay din ng isang barangay, ng barangay Bagong Sikat, hindi rin ho kayo makontak. Parang tinago na yung hotline. Ayun pala, outdated na. Wala kayong panibagong paabiso man lang. Kahit doon na lang sa inyong Facebook account. Anak ng tinapa, wala man siyang natatanggap na bagong numero ng Bureau of Fire Protection. Kung meron ay babaguhin nila kanilang mga ipapakalat na hotline sa kanilang mga residente. Upang sakaling magkaroon ng anumang insidente, agad silang makakahingi ng tulong. At dahil wala naman silang alam na nagpalit na ng numero ang City Fire, kaya't sa dismaya nila, mga kapuso, dahil dapat kung magpapalit ng numero ay ipapaalam nila sa mga barangay. Wala po, sir. Wala po kami, sir, na nakatanggap, sir, na panibagong contact number ng Bureau of Fire. Kasi kung mayroon na, sir, babaguhin din namin yung pinapakalat namin ng mga hotline na para lahat naman po ng tao, magiging alam din lahat ng mga hotline number dito sa ating mga agency sa Puerto Princesa na yung dapat na, sir, matawagan ng kung kailangan ng emergency. Sir, ganun na, sir, dahil nga, wala naman, sir, kung saan ba, wala rin namang alam, pati nga kami, sir, wala rin kami alam sa mga nag-change number sila sa phone. Kaya kami, sir, pati ako, nadidismaya, sir, sa mga ganong sitwasyon na bakit kung magpapalit sila, as dapat, iikot agad nila sa mga kinaukulan tulad sa unang-una, nabiran, barangay kasi yung unang nagpapakalat ng mga hotline sa mga nasasakupan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Punong Barangay Alberto Alib ng Barangay Bagong Sikat. Super sa balita. Super sa balita. Sa mga taga City Fire, huwag ho kayong magtatampo, ha? Pero meron ho kayo talagang pagkukulang. Bakit hindi ho kayo naglabas ng panibago niyong numero? Napaka-importante ho ng inyo pong hotline.
Sa panayam kay Engineer Ted Cayetano kaugnay sa konstruksyon ng kalsada sa Barangay Salvacion, yan po sa Bayan ng Rojas, napatungo po sa kanilang barangay hall at tila hindi natatapos na nagpapahirap sa mga residente. Aniya nakapag-usap na sila ni Mayor P.D. Sabando at nakausap niya na rin ang kontraktor upang magpaliwanag kung bakit naantala at hindi natatapos ang naturang proyekto sa loob ng kanilang kontrata. Yes po, may instruction, may query si Mayor sa akin regarding sa status nung project na yan. And yes, it was awarded nung October sa project. And then kausap natin yung contractor dyan the other week. Last week na pinagpapaliwanag sila kung ano yung mga explanations bakit nagkaroon ng cost ng delay, bakit nagkaroon ng ganyang aberya at hindi nila tinapos within the contract. Alas 6:27 na ng umaga. Samantala sa kaugnay pa rin balita, isa umano sa dahilan ng kontraktor kung bakit naantala ang pag-mobilize ng kanilang equipment dahil nagpoproseso sila ng kanilang quarry permit para sa travel na gagamitin nila sa naturang proyekto. Pero hindi dapat umano ito maging rason dahil kapag nangungontrata, dapat may experience na at may kapasidad sa mga gamit at mga tauhan para magawa ang proyekto sa loob na ibinigay na araw, mga kapuso. So, unang reason nila is na-delay sila sa pag-mobilize ng kanilang equipment dahil nagpa-process daw sila ng kanilang quarry permit para sa kanilang gravel na gagamitin dyan sa project na yan. But sabi ko nga, hindi yan reason dahil usually kapag mangungontrata kayo, dapat ay experienced na kayo and you have the capacity, you have the equipment, you have the manpower, at sa materials dapat you can implement it within the contract time period. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig dito pong municipal engineer ng bayan po ng Rojas, Engineer Ted Cayetano, sa naging panayam ng Super Radio. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon po ang araw po ng Huwebes, Enero 29, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan ng upang inyong kapuso, Super Rodel Guzman, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.